Una po sa ating mga balita, magandang balita Pilipinas, unti-unti na nararamdaman ng mga Pilipino ang epekto ng mga hakbang ng pamahalaan laban sa kahirapan. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Kumikita ng 700 hanggang 1,000 piso kada araw bilang tricycle driver si Michael. Hindi man ganoon kalaki, masasabi niyang nakararaos sila sa araw-araw ng kanyang asawa at anak. Opo, kaya naman po. Nakakain naman po ng 3 beses. Naibibigay ko naman po yung pangangailangan po ng anak ko. Isang halimbawa si Michael ng milyon-milyong mga Pilipino na itinuturing ang estado sa buhay na hindi mahirap. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research nitong Abril, bumaba sa 42% o 11.1 million na mga Pilipino ang nagkonsiderang sila'y mahirap. Mula yan sa dating 50% o 13.2 million noong November 2024. Bumaba rin sa 35% o 9.2 million ang nagkonsiderang food poor kumpara sa 49% o 12.9 million noong November 2023. Ang self-rated hunger mula 16% ay bumaba na rin sa 13%. Ikinatuwa ng Malacanang ang development na ito, pero wala raw lugar ang pagiging kumpiyansa at sa halip ay mas pag-iigtingin pa ang mga hakbang para mapanatili ang momentum na ito at patuloy na mapababa ang antas ng kahirapan sa bansa. Ibig sabihin, nararamdaman na rin po ng mga taong target po ng mga programa ng Pangulo patungkol po dito sa kagutuman. Nararamdaman naman po nila ang pag-angat, ang improvement. At sisikapin po ng ating Pangulo at ng administrasyon na lalo pang mapalawig ang mga programang ito para po mas lalo maiangat ang buhay po ng ating mga kababayan. Ikinalugod din ng Pangulo ang naitalang pagtaas ng gross domestic product ng bansa sa unang quarter ng taon. Giit ng Malacanang, patunay na nagbubunga na ang pagsisikap ng pamahalaan, pero tuloy pa rin daw ang trabaho. Lalong pagbutihan ang trabaho, lalong maging concern sa mga pangangailangan ng taong bayan. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.